Okay guys, trivia ko at... Guys, good morning po. Isang makabuluhang araw na naman po ang ating gagawin ngayong araw sapagkat gagawa po tayo ng kakanin. A very known kakanin sa Pilipinas. And usually po ito ay inihahanda tuwing bagong taon, Pasko at birthday. So guys, subaybayan niyo po ang aming pagluluto ngayong umagang ito ng biko. So kasama po natin sa pagluluto ng ating biko ngayong umaga ay si Teacher Eva. Alalayan po tayo ni Teacher Eva sa ating pagluluto. Teacher Eva, pasok! Pasok! Guys! Yan po, kakaway-kaway siya. Wala pa nga. Yan guys, si Teacher Eva. Good morning po sa inyo Yan, lahat. so, si Teacher Eva ngayon ang ating magiging katuwang sa pagluluto ng biko. So, si Teacher Eva ay isa sa kasama ko dito sa school, sa pagtuturo. So, siya ang aking immediate assistant sa pagtuturo dito sa Learning Center, Westward Dwelling Learning Center. So, Teacher Eva, ano po ba ang ating mga kailangan ngayong umaga sa pagluluto ng biko? Okay, ang mga kailangan po natin ay ang malagkit. Yes, of course. Yung glutinous rice. Malagkit po yan. So, ano pa ba? Maliban doon si Teacher Eva? Ito po yung importante, yung gata. Gata, niyog. Ayan, Okay. ito po yung pampasarap sa So, biko. sa mga enthusiast na magluto niyang ating kakanin guys, tips ko lang po sa inyo, kapag kayo ay luto ng biko, kailangan po yung niyog na ating gagamitin ay yung pong tinatawag na magulang na ba ang tawag sa Tagalog. Sa Bisaya, tinatawag naming lahing. Yung kusang nalalaglag na sa puno ng niyog kasi malangis po yun masyado. Maganda po yun kung ikumpara sa niyog na yung pinitas na mula sa puno. So yun po ang ating ikalawang sangkap. So sunod, siyempre, hindi mawawala ang asukal. Ito po yung brown sugar. Okay. So para magiging colorful po yung ating tawag dito. Biko, gagamit tayo ng dark sugar. And then, pampatanggal ng umay, ay meron tayong kalamansi. So, kinatas na po namin yung kalamansi. Na ngayon, maliban doon sa katas ng kalamansi ay yung ginayat na balat ng kalamansi. So, yun po yun guys. So, yun po guys. So, anong una natin gagawin, Teacher Eva? Okay, ang una natin gagawin sige, una ay isasalang po muna natin ang ating malagkit. Okay, sige po, Teacher Eva. So, sukatin po natin ang ating malagkit para po hindi siya malata. Sige po, Teacher Eva. So, technique lang po yan guys para tawag dito, hindi malata ang ating malagkit, ang ating sinaing na malagkit mamaya. Takalin po natin ang ating malagkit. Yan po. So, sa kaalaman ng lahat, ang aming niluto ngayon ay 1 kilo lamang ng malagkit, guys. So, 6 cups. 6 cups. Wala. 4 and a half. 5 and a half. So, 5 and a half cups. So, bakit natin sinukat yan guys? Kasi doon sa ating gata, susukatin din po natin yung ating gata. So, ang ating gata guys ay pipigain natin gamit ang tubig. Susukatin po natin. So, kung gaano karami yung ating bigas, yun din po ang tubig na ating gagamitin guys. So, yun guys. Sige, himasing mabuti. Lamasing mabuti, guys. Lamasing mabuti. Para lumabas ang katas. Yan ang sabi ni Teacher Eva. Okay, guys. So, yan po. So, pagkatapos yan, guys, pipigain natin yan. Yung unang gata ay isiseparate po natin yan. At yan po ang ating gagamitin mamaya
sa paggawa ng arnibal o latik. Na po, pinipiga na po ni Madam Eva ang ating gata. So yan guys, natapos na po natin i-separate. Yan po guys. So ano na yan, Teacher Eva? Yun po yung kakang gata. Okay? Okay, yan po. Sinala po ni Teacher Eva. So pagkatapos niyan ay isusunod natin ang ikalawang gata. So yung ikalawang gata naman guys, ang ating gagamitin mamaya sa pagsaing ng ating malagkit. Yan po guys. So this time, dahil kung gaano karami yung ating bigas, susukatin din natin yung ating tubig. Okay? So 5½ cup of rice para po hindi malata ang ating sinaing na malagkit mamaya guys, ay susukatin natin ang ating ikalawang gata. So ang ating ikalawang gata ay 5½ tasa or measuring cup. Meron tayong 1 cup measuring cup dyan na 1 cup ang sukat. So yun po ating gagamitin para eksakto po guys. Yan po. Susukatin na po ni Teacher Eva ang ating ikalawang gata. So yung ikalawang gata natin guys, yun po yan, yung ating isasabaw. Punuin mo Teacher Eva. Yan. Yan. Yan lang po naman ay sikreto lamang sa para hindi po masyado malata ang ating bigas. Kasi pangit po kasi pag malapsak, bang tawag doon? Malapsak ang ating biko kasi parang lugaw. Yan po. Okay guys. So yan na po guys. So pagkatapos din guys ay pipigain natin ulit guys ang ating ikalawang gata. At siya namang ating isasabaw sa ating isasaing na malagkit. Okay guys. So ngayon guys, isusunod naman natin ngayon pagkatapos natin mapiga ang gata, ay isasalang natin o isasaing muna natin ang bigas. So dapat po guys, yung bigas natin guys ay hugasan po muna natin kasi may mga siyempre may mga alikabok yan guys. Okay. Kaya hinugasan na po natin ang ating malagkit guys. At sa pagkakataong ito guys, ito na po guys, hinugasan po na po ang ating malagkit guys. So ngayon guys, ang gagawin natin ay lalagyan na po natin ng ikalawang gata para isasaing na po natin ang ating malagkit. Sige po guys. So yan po. Minikos-mikos na po ni Teacher Eva ang ating niyog. So, gaya po ng aking sabi kanina, ay susukatin po natin ang ating gata para hindi malabsak ang ating nisinaing na malagkit. So, dahil 5 tasa ang ating malagkit, ganun din karami ang ating tubig na ilalagay. So, hindi ordinaryong tubig ang ating gagamitin guys. Dapat yung ikalawang gata. Sige po. Susukatin na po ni Teacher Eva ang ating gata. Dapat puno, Eva. Yeah, ayun. Hindi yan puno. Punong-puno. Yan. 1. So yan po. Sinusukat na po ni Teacher Eva. Di baling medyo hilaw ang ating malagkit mamaya. Kasi maluluto pa naman yan pag nilagay na natin sa ating latik. 3. Yan na po guys. Sukatin po natin kasi nga para po ma-check natin na tama po yung ating sukat. Ayan. Okay. So, yan na po guys. So, isasalang na po natin ngayon sa apoy ang ating malagkit. And after a short while, after natin maisalang ang ating malagkit, ay isusunod natin ang latik o yung arnibal na gawa sa purong o kakang gata at ang ating asukal. So yan na po guys, isinalang na po ni Teacher Eva ang ating malagkit. Okay guys, so after few minutes, pag naluto na po ang ating malagkit,
isunod po natin ang ating arnibal o ang ating latik. Oo. Paan-ing na lang yun siya. Ayan. So, saan natin yan? Yan, doon sa malaking kawali. Tapos isa pa. Ha? Tama na yan? Nagulat naman ako sa'yo, lalagyan mo nito. Hindi. Tinanong nga kita kung lalagyan. Hindi. Tapos, Maglalatik ka. tsaka lalagyan ng... Saan ka niya ilahalo? Di mo pa naluto yan? Di magkasya doon sa maliit na ano, no? Yung kawali na lang. Na malaki? Nauga eh. Wala ka bang ano? Nauga naman. Malaki. Ano pa yun? Yala. Pag-antayin natin na sama. Magpag muna lang kayo. Sige, tanggalin mo na yan. Ano talagang magparating na ano, no? Masusunod ng... Gusto mo yan eh. Wala eh. Hirap ko naman ng pera. Hindi talaga. Katulad ito, gastos dito. Alam mo, Ito may mga ano ka dapat. hindi ka makagawa ng kabuluhang vlog kung hindi ka gagastos. Nangingimulan ko. Hindi pa umito. Bigas. Bigas. May lang. Kulang ka sa luto. Tingin na lang. Maluto po naman kasi yan sa ano. Malagkit mo yan sa latik. Namoy na ba? Ayan guys, ang ating pinakita sa inyo guys, ang finished product na biko. So yan po ang itsura guys ng biko. Okay guys, balik po tayo sa ating pagluluto ng latik guys. Sundan niyo po ang ating steps sa paggawa ng latik. Okay guys, isusunod na po natin ay ang pagluto ng arnibal o latik. So sa pagluto ng ating latik, ay ilalagay po natin ang ating gata. So, ang ating ginamit dyan guys ay kakang gata, ibig sabihin puro. Para po mabilis po siyang maluto or magiging maarnibal. So, pakuluin po muna natin ang gata hanggang sa lumabas yung kanyang langis. Saka natin ilagay ang asukal. So, guys, para po hindi nakakaumay ang ating gagawing biko, gaya po ng aking nabanggit, ay lalagyan po natin ito ng kalamansi. So itong style na to guys, na luto ay nagaya ko lang ito sa isang kaibigan na dahil taga Davao po ako. So ang style po ng mga Davaoenyo sa pagluto nito, yan po, nilalagyan po namin ng kalamansi at pati yung balat ng kalamansi ay ihahalo po natin sa paggawa ng latik. Bakit po? Kasi nasa balat po kasi ng kalamansi ang
may medicinal value kasi yung balat ng kalamansi, guys. So, hindi lamang siya nagpapasarap sa luto natin, nagpapabango, kundi meron din siyang medicinal value na makukuha natin sa balat ng kalamansi. So, research niyo lang po guys kung ano yung medicinal value na makukuha natin sa balat ng kalamansi. So, Teacher Eva, you may add now the... Sugar? No. Yung balat ng kalamansi. Halo ka dito. Opo. And guys. Then, yung ating katas ng kalamansi. So, sinala na po natin yan guys. Huwag po nating ilagay ang buto kasi papait po ang ating latik. So, anyway guys, yung ating balat ng kalamansi, lang po, kunti lang po kasi pag sumubra din yan ay mapait din po. So, yan po guys. So, kapag kumulo na po yan, makikita po natin na naglalangis na siya. Saka po natin ilalagay ang ating asukal. Para po lalong lutong-luto ang ating biko. Yan po yung isa sa technique kung bakit yung mga lutong probinsya ay matagal na papanis. Kasi lutong-luto po talaga yung biko na parang gagawa ka ng candy na ang tawag doon, yung tinatawag namin tira-tira. When I was a kid kasi yung mama ko mahilig gumawa ng tira-tira. So itong procedure na to ay katulad din ng paggawa ng tira-tira o panutsa ba ang tawag doon sa iba. So sa amin, sa Davao, tinatawag na tira-tira. So yun po guys, ang dami kong sinasabi, no? Isa lang naman ang ating ginagawa, ang pagluluto lamang ng latik. Okay, yun po guys. So we just have to wait for a minute. Pakuluin po muna natin ang ating gata. Kasama na po ang ating katas ng kalamansi at ang balat ng kalamansi. So we have to put a little bit of salt para po maging timbang yung lasa ng ating asukal. Okay guys, just for a moment, antabayanan po natin ang ating paggawa ng arnibal o known as latik. Okay guys, sa ating ginawang latik ngayon guys, ay gumamit tayo ng kalahating kilo ng asukal. Dark brown sugar po ang ating ginamit para po maging colorful ang ating latik, ang ating biko. Ngayon guys, optional po yan guys. Para lalong gumanda sana yung ating biko, ay pwede tayong gumamit ng food color. Yung parang tapol o yung black rice bang tawag doon. Sa Bisaya kasi sa amin sa Mindanao, mayroong malagkit na tinatawag namin tapol o yung color purple na glutinous rice. So pwede po natin yung gagawin guys. Bibili lang po tayo gagamit lang po tayo ng food coloring na kulay violet. Dahil wala tayong nabili kanina ng food coloring na violet, what we are going to do now is the natural color of the kakanin called biko. So, yan po guys, nakikita na po natin na naglalangis na po yung ating gata. Time to put the sugar. Okay, yan po guys. So, ang kalahating, yes. Sige, diretso mo sa Eva. Ubus mo yan. Lahat? Yes. So, yan guys. So, yan. So, antayin po natin na kumulo yan hanggang sa magiging latik na siya. Na parang yung tinatawag nating almost magiging candy na siya, yung tinatawag na panotsa o tinatawag na tira-tira sa amin sa Davao. So, just keep on stirring it para hindi siya dumikit sa ating kawali. So, makikita natin mamaya guys. Yan po na guys.
So, pag natapos yan mamaya guys, mag-set aside po tayo ng pan-toppings ng ating biko. So, ang iba, ang ginagawa nila, dahil sagana sa niyog sa probinsya, gumagawa po sila ng tinatawag na lunok. Yung lunok, kapag gumawa ng langis, may natitira po kasing parang pira-piraso doon na parang mga buha-buhangin o mga bato-bato naman, hindi ko alam. Basta we call it as lunok. So, yung lunok na yan, napakasarap nun. Pero pag sumubar naman, ay ipot ang abutin mo. Magtatae ka dahil sa sobrang mamantika po yun. So, yun po ang nilalagay ng mga nasa probinsya, ginagawang toppings. Dahil po dito sa Maynila ay may kamahalan ng nyog. Kaya ang ating gagawin, yun na lang arnibal o yung latik ang ating itatoppings, guys. Sa probinsya kasi, pupunta ka lang sa may nyugan, mamumulot ka lang ng nyog, makakagawa ka na ng masarap na latik o yung tinatawag na lunok. Anong patawag dun sa Tagalog? Buo-buo yun. Opo. Kapag naluto na siya masyado yung langis, makikita mo yung lunok. So yun po yung ibinubudbod ng mga kababayan natin sa paggawa ng biko. O dahil nga po sa limited po ang ating source ng niyog dito sa Maynila at hindi lamang limited, mahal pa. Tignan nyo po guys. Ang niyog dito sa Maynila guys is 30 pesos. Samantala, kung sa probinsya yan, mabibili mo lang ng dati-rati kasi ang bili namin 2 pesos lang eh. 5. O, ganon. Pero di ko alam na ngayon kung magkano na. Siguro sa pagpalagay natin na 10 piso lang. Mura pa din. Pero kung dito sa Maynila po, yung pinakamalaki dito is 35, something ganon. Ang pinakamaliit ay 25. Ganon po siya kamahal, guys. So, much better po na ang ilalagay na lang na po natin ay yung latik. Just to garnish our finished product later. So, guys, antay na lang po natin na magiging sticky ang ating arnibal na ginagawa, guys. Then, ipapakita po natin sa inyo mamaya ang ating finished product. So, yun na po guys. Kumukulo na po ang ating latik. So, yun po guys. So, yun po ang itsura guys ng ating latik. Pag kumukulo na guys. But we have to let it make it sticky. Hanggang yung parang candy na nga po. Saka natin ilalagay ang ating malagkit na sinaing. So, yan guys. So, yan po ang ating assistant ngayon guys, si Teacher Eva. Nice. So, I was just amazed a while ago guys. Kasi sabi ni Teacher Eva, nung isaing namin ang malagkit, sabi, lalagyan ba daw ng asukal? Hindi po. Hindi po natin lalagyan ng asukal ang ating sinaing na bigas. Kasi nga, pag nilagyan po natin yan guys, madoble ng ating asukal kasi maggagawa pa tayo ng latik. Po guys. So, as you can smell, kapag meron siyang kalamansi, balat ng kalamansi, mabango po yan siya guys. Naaamoy mo ba, Eva? Yes. Mabango po yan siya guys. Mabango Tapos, siya. yung kanyang tinatawag na medicinal value, nandyan po siya guys. It is really nutritious and delicious. So, if you would make a kakanin, you can do this way. So, marami kasi tayong iba't ibang paraan sa paggawa ng biko. So, usually sa Davao, ganito po ang ginagawa. So, nilalagyan po talaga natin ng kalamansi. Kasi just to assured na ang ating biko ay hindi nakakaumay. At nilalagay po natin yung balat ng kalamansi para yung medicinal value na meron dun sa kalamansi, instead na itapon, ay pakinabangan natin at magagamit pa ng ating katawan. So, yun po ang kahalagahan ng balat ng kalamansi. So, Teacher Eva, malapit-lapit na po yan. Tignan mo, Teacher Eva. Sige, ayan, kulay pa. Parang tubig pa siya. So, yan po ang ating palatandaan, guys, na malapit na siya, guys. Kapag pagtulo mo siya ay parang wala na siyang tubig, that is the right time for us to put na the rice. So, yan po, guys, hindi pa yan siya well done.
May tubig pa kasi yan, guys. Oh. So, as you can see, guys, kanina, nilagayan natin siya ng Hindi, pag malapit. isang tasa, no? Nilagyan natin ng isang tasang tubig. So, yung tubig na yan, kailangan mawala siya para yung ating malagkit o yung ating finished product mamaya, kahit 3 araw siya, hindi siya na sisira. Madalas po sa mga biko dito sa Metro Manila, kaya madali siyang mapanis dahil ang kanilang arnibal o yung latik na tawagin ay hindi siya well done. So it should be well done para yung tubig talagang mawala yung tubig dyan sa ating niluluto at ang matitira ay ang ano na lang, yung gata na lang mismo. So ang dami kong sinabi, guys, di ba, guys? Anyway, guys, so antabayanan na lang po natin ang ating biko for the day. Okay, guys, tapos na po. Pwede na po nating ilagay ang malagkit sa ating latik. Sa isa. Aalisin gano'n eh. Opo. Isipalit mo yung tutong. Yan po, guys. Iaahon na po natin ang ating malagkit. Ilalagay na po natin sa ating latik. So, pinatay po muna natin ang apoy para hindi siya dumikit masyado sa ating kawali. Yan, guys. So, as you can see, guys, yung ating malagkit hindi siya malabsak. Tama lang po ang pagkaluto. Yan, very nice to see. So, ayan, dahan-dahanin po natin para well mix po ang ating latik at ang ating malagkit. Oh, guys. Wow. Ang dami nitong ano natin. Sige ko. Mamaya na yung ilagay. Yung ano na ito. Ay! Ha! Init. Disgrasya, guys. Tumalsik sa akin yung ano, guys, oh. Yan, taray. Talagang talaga. My gosh. Slowly lang po talaga, guys. Ano? Nalapnos. Nalapnos ang aking balat. Okay, wait lang po, guys. Gasa lang na itong anak sandok. Wow naman ako. Nasubrahan yung Yan ka po, guys. Yan. So, kahit tayo ay napaso, guys, tuloy pa rin ang ating vlogging. Yan po, guys. Mainit po talaga to kanina, guys. Kaya tingnan mo, kasi nga, sticky na masyado yung ating atong latik. Yan po, guys. Yung tutong na yan, Eva, masarap yun sa isaw-saw na sa latik. Ating sinipat. Gusto ko yung sunog. Sarap siya. Ay, sakit. Tumalsik na. Dumulas kasi ang sandok. Hapdi. Kailangan malakas yung ano mo dyan. Ito during the pandemic times sa Mandaluyong, guys. Ito po yung aking ginagawa, guys. Kung mapanood ninyo ang aking YouTube channel, Rolly Amazing TV, meron po akong in-upload doon, guys. Tapos pagkatapos ko magluto dati, ibinibinta ko sa aking mga client sa massage. Hapdi talaga, guys. So,
guys, malapit po natin mahalo lahat guys. Pero po Ang pantay yung kulay. halong-halo siya dapat guys para ang tamis ay eksakto. So para po sa mga gustong mag-try nitong ganitong business, very known naman po talaga to guys. Lalo na sa mga matatanda. Hindi na to bagong bagay o bagong recipe sa kanila. Nasurahan yung latik natin iba. Sakti, grabe. Cheba, paki-ano nga muna Cheba. Lalagyan ko lang ng Colgate yung aking lagyan ko ng toothpaste yung aking na injury tayo guys dahil sa latik. Anyway guys, yan na po guys ang ating biko. Hinalo na lang pong maigi ni Teacher Eva. And that is good to eat na. So mamaya ilalagay po natin siya sa styro at ating ibibinta. Yan guys. Just for a minute guys, babalikan ko po kayo. Lalagyan ko lang po ng toothpaste itong aking nalapnos na balat. Yan guys, disgrasyang inabot ko guys kasi napaso ako ng latik. Tingnan nyo guys oh. Napaso ng latik guys. Hapdi, grabe guys. Nilagyan ko siya ng toothpaste. Kaso lalong sumakit guys, mapdi. But anyway guys, ang ating biko guys ay ilalagay na po natin sa styro. Then ready for selling na guys. Tapos pagdating doon sa styro guys, lalagyan po siya ng toppings guys. Nag-set aside po tayo ng latik kanina guys. Ito po yung ating pan-toppings mamaya guys. Yung latik po yan guys. Yan po guys. Pang-garnishing po natin to guys. So this is in the absence of yung tinatawag nating lunok, ito po ang ating gagamitin guys. Latik. Pero guys, ako naman nagtiis ng sakit ngayon guys. Ang hirap talaga kumita guys. But anyway guys, hindi natin inasahan yung pagkalapos ng ating balat guys. So guys, antabayan na lang po natin si Teacher Eva guys. Dahil bumili pa po siya ng styro. So yun na po guys. Balikan ko po kayo in a short while guys. Para po ilagay na po natin sa kanya-kanyang styro ang ating finished product. So, yun na po guys, ang aming finished product guys. Ang biko. Yan na po guys. Thank you so much for watching our videos for today. And yan na po guys, ang masarap na biko. Bikong Davao version. So, yan na po guys. So, ready to bintahan na! Yan guys. So, sa lahat po na makapanood dito guys, pwede tumatanggap po kami ng order. Iwan na lang po kayo ng message sa aking Facebook page, Rolly Ampang 010, o kaya sa aking Facebook, YouTube channel, Rolly Amazing TV. Nang sa gayon ay ma-inform namin kayo tungkol po sa inyong mga karagdagang katanungan or even your order if there would be. Thank you so much guys. Have a nice day. Sa akin hindi nice kasi ang aking paso guys. Tingnan nyo guys. But it's just a part of our game. Again and again,
Have a blessed Saturday morning for every one of us. Have a pleasant morning. Bye for now.